Isang mapagpalang gabi na naman sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po ngayon. Midweek service na naman po natin. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Lagi siyang may sariwang salita upang tayo paalalahanan sa panahon ng ating kinalalagyan. Kumusta kayo mga kapatid? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at nararanasan ninyo ang biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito dahil lamang yan sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat. At sa gabing ito, meron na namang mensaheng nais iparating ang ating Panginoon. Kung naalala po ninyo nung ako'y nag-share sa inyo nung nakaraang midweek service, tungkol po ito sa pananalangin ng ating Panginoon. Sa John chapter 17, ito po'y panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga apostol na maiiwan. Makikita natin yung pag-ibig ng Diyos at gusto kong makita ang lalim kung ano ba yung panalangin ng Panginoon, ano ba ang epekto nito at ano ang ginagawa ni Satanas sa mga panalangin na ito, kung papaano kinu-question ni Satanas ang panalangin ng ating Panginoon. So mga kapatid, kung may ginagawa po kayo, ihinto nyo po muna yan. Makinig po muna tayo sa panawagan ng ating Panginoon at mapagpala tayo sa ating espiritual na kalagayan. Kung tama ang espiritu, tunay na may pananabik sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang title po nating pag-uusapan ngayon, Satan's Recipe for Distraction. Ang mga sangkap ni Satanas sa pagkawasak. Ang nais ng kaaway, wasakin tayo, pero makikita natin yung panalangin ng Panginoon, magkaisa. So buksan po muli natin ang ating mga Biblia. Matatagpuan po natin ulit ito sa John chapter 17 verse 20 to 23. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinibigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinibigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang mapagpala tayo, maitanim sa ating puso at maipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga nabasa naming salita. Isang paalala na naman, Panginoon, sa amin upang mapatatag ang aming pananampalataya. Salamat po sa dakilang pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon. Tunay nga po ang salita mo, Panginoon, ang nagiging lakas namin sa araw-araw ng aming buhay. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang patuloy na magtanim sa aming puso at lagi pong magdulot sa amin ng kagalakan. Ang aming pagkakaisa, Panginoon, ay nakasentro lamang sa inyo, Ama. Sa mga kapatid ko na naroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila at kayo din po ang magpala sa kanila, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin po ang pangalan ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay pong napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Napagpala na naman tayo ng mensahe ng ating Panginoon nung nakaraang Sunday service. Tunay na laging may panawagan ng Diyos para mapagpala ang lahat ng mga Kristiyano na nagkakaisa para kay Kristo. Iisang katawan para kay Kristo. Ang layunin nito, mag-glorify ang Diyos na makapangyarihan sa buhay po natin. Tatandaan po natin lagi mga kapatid, habang nabubuhay tayo, alam nating may security tayo sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, manatili sa atin ang tibok ng ating puso na mapaglingkuran ang Diyos na makapangyarihan. Makita nawa ang liwanag ni Kristo sa buhay po natin. So mga kapatid, nabasa natin kanina sa John chapter 17, alam po natin, panalangin po ito ng ating Panginoon at alam po natin, ito po'y malapit na po siyang ipako sa krus. Ang panalangin ito, nakikita ko, napakamadamdaming panalangin at lumabas talaga ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kanyang mga apostol. At ako po'y naniniwala mga kapatid, kabilang na rin po tayo sa panalangin ito. Ang panalangin ni Jesus ay hindi lamang para sa kanyang mga alagad noon, kundi para sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Alam ng Panginoon na may atake ang kaaway. Sa Kanyang pag-alis, pagbalik sa ating Amang nasa langit, alam niya na baka bumalik sa dating kalagayan o panghinaan ng loob muli ang mga apostol. Kaya kung mababasa natin yung panalangin niya, para bang kumukurot din sa atin kung gaano nagmamalasakit ang Diyos na makapangyarihan sa buhay po natin. Kaya nga sabi dun sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay
Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Mga kapatid, ang Bible lagi po siya nagbibigay sa atin ng paalala. Maging handa daw kayo. Ibig sabihin, huwag tayong maging careless sa ating pananampalataya. Patuloy nating sikapin ng lumago ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ang salita ng Diyos sapat na upang magbigay sa atin ng lakas, upang ipaalala ng Diyos yung tunay na pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. So mga kapatid, kung naalala ninyo nung nakaraang midweek service, tungkol pa rin ito sa panalangin ng ating Panginoon. Habang nababasa ko ito at paulit-ulit kong nababasa ang salitang ito, habang itinatanim ng ating Panginoon ang ganda ng kanyang panalangin, si Satanas naman nagbibigay siya ng question at alam kong hindi tayo exempted sa mga ginagawa ng kaaway. Pero kapatid, kapag lagi tayong nakababad sa salita ng Diyos, meron din tayong sandata panglaban sa Kanya. Ang panalangin ni Jesus na makikita natin doon, one body, one faith, one church, one love. Pero ang tinatrabaho naman ni Satanas ay distraction, deception, and division. Ayan yung mga recipe na iniluluto ng kaaway sa panahon na ating kinalalagyan. Bagamat marami pang rekado na inihahanda si Satan, pero tumutok lang muna tayo dito sa tatlong ito dahil napakahalaga nito. Maraming mga Kristiyano, bagamat Kristiyano na, matagal na, nagkakaroon pa rin ng distraction. Maaari pa rin magkaroon ng deception. Maaari pa rin magkaroon ng division. Ang layunin ni Satan, sirain. Yan ang unang niyang layunin. Sirain sa ating iglesia. Kapag nagkakaisa ang iglesia patungo sa paglago sa pananampalataya, nariyan si Satan para panghinain ang bawat Kristiyano o mananampalataya. Ang memory verse po natin, sa John chapter 10 verse 10, ano sabi dito? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Hindi ba't yan ang panalangin ng ating Panginoon? Ang ganda ng panalangin ng ating Panginoon. Magkaroon ng one body, one faith, one church, one love. Hallelujah! Saan ka papapanig? Kung makikita natin ang John chapter 10, merong dalawa kang pagpipilian. Si Satan pumatay, manira at magnakaw, pero ang ating Panginoon, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Meron lang akong naalala na isang kwento, mga kapatid, ano? Kapag magkakasama ang uling, mainit. Kapag inaalis ang isa, unti-unting namamatay. Ganito ang Christian, kapag nahiwalay, lumalamig na. Hindi ba't naranasan na natin to minsan? Sa buhay natin, nare-realize natin na kapag wala ang mga kasama natin sa pananampalataya, parang ang hirap. Pero kapag naroroon ka sa mga fellowship na inilagay ng ating Panginoon, mananatili kang matatag. Kaya wag natin pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. Inutos din sa atin ng Panginoon yan. So mga kapatid, mahalaga po ang pagkakaisa kay Kristo. Kaya kung meron tayong fellowship, kung meron tayong Moms Fellowship, Kingsman Fellowship, Youth Fellowship, mga kapatid, pahalagahan po natin dito dahil nakasentro ito sa salita ng Panginoon. At hindi ka mawawalan, hindi ka matatalo kapag naroroon ka, uuwi kang merong kagalakan sa puso mo. At mayroong salitang pinaalala ang Panginoon sa bawat pagdalo natin sa gawain ng ating Panginoon. Kakaibang lakas na naman ang ibinibigay niya sa atin. Kaya nga, ma-appreciate mo ang ganda ng buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, naparito ako upang kayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Dapat yan, una lagi ang Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. So mga kapatid, ano nga ang recipe ni Satan for distraction? Di ba ang recipe ay maraming ingredients? Ano ang mga recipe ni Satan para panghinaan ang mga Kristiyano ngayon? Napakarami nito, mga kapatid, para masira ang samahan ng mga Kristiyano. Number one po na gusto kong i-share sa inyo, number one po mga kapatid, is distraction. Distraction sa Tagalog ay pangangambala. Hallelujah! Hindi exempted ang mga Kristiyano rito sa pamamaraan ni Satan. Lahat tayo, malamang hanggat naririto pa tayo sa mundo, may mga distraction tayong mararanasan sa buhay natin. At ang gustong-gusto ni Satan, huwag kang lumago sa pananampalataya. Mag-isa ka. Huwag kang sumama sa mga kapatiran. Huwag kang sumamba. Huwag kang mag-midweek. Huwag kang makinig ng salita ng Panginoon. Bibigyan kita ng maraming distraction. Kapag hindi natin napaglabanan ang mga distraction pakana ng kaaway sa buhay natin, sigurado magugustuhan mo ang reseping inihahanda ni Satan
para sa atin. Pero kapag nakita mo ang salita ng Diyos ay higit palang makapangyarihan sa buhay natin, matatabangan ka sa mga recipe na inaalok o luto ni Satan sa atin sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, bakit tayo dinidistract ni Satan? Ang unang-unang layunin niya, to remove our focus from God's glory. Hallelujah. Ang gusto ni Satanas, ikaw ang bida ng buhay mo. Ayaw na ayaw ni Satanas na napararangalan natin si Kristo sa buhay natin. Ayaw na ayaw ni Satan na ang Diyos ang nagliliwanag sa buhay natin. Ang gusto niya, ikaw ang bida dyan sa buhay mo. Ang gusto niya, unahin mo yung sarili mo bago ang Diyos. Yan ang pamamaraan ni Satan. Kaya nga yung panalangin ng ating Panginoon, kung babalikan natin, sa John chapter 17 verse 22, ibinibigay ko na sa kanila ang karangalang ibinibigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Saan nakasentro ang panalangin ng ating Panginoon? Sa ating Diyos na makapangyarihan. Yan ang nais ng ating Panginoon. Sa buhay na meron tayo, dapat ang nag-glorify si Kristo. Hindi ikaw. Hindi tayo ang magaling. Kung meron pagbabago sa ating buhay, kung meron tayong change life, change character, good works, soul winning disciple, dahil kay Kristo yan. Dahil yung salita ng Diyos na naitanim sa atin, ang nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan, kasiyahan. Hallelujah. Kaya nga ang tinutukoy ni Jesus ay tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa panalangin niya, yan ang sinasabi niya. Si Satanas, ang alok ay laging may kapalit. Tandaan po mga kapatid. Ano ang pwede niyang ipalit sa kaluwalhatian? Ano ba ang hanap ng mga tao ngayon sa panahon na ating kinalalagyan? Maraming ngayong mga tao, kahit Kristiyano, nag-aabang ng likes, followers, kasikatan, salapi. So maging tanyag sa halip na kaluwalhatian ng Diyos, yan ang mentality ng tao ngayon. Nalulungkot ang marami ngayon kapag kakunti lang ang likes. Nalulungkot ang marami kapag walang followers. Hallelujah. Nakakalungkot ang kalagayan natin sa panahon na ito. Nawa wag tayo maging biktima sa pakana ng kaaway na ito. Pagdating sa usapang maka-Diyos, minsan napakadami ang tao na ayaw nila talaga na maluluwalhati ang Diyos. Kabaduyan daw, maraming mga taong ganito. Kaya pala ang Bible, ang sabi ng salita ng Panginoon, malawak ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano ang trending ngayon? Follow your heart. Sundin mo ang iyong puso. Pero kapatid, dahil ang puso ay likas na madaya, siguradong mapapasa impyerno ka. Dapat sundan natin ang pamantayan ng Diyos. Sundan ang salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung ano ang standard ng Diyos, dun tayo kapatid. Kahit sabihin ng mundo, uso na ngayon ang mga hindi nagpapakasal. Uso na ngayon ang gumawa ng kasalanan. Okay na yan, tanggap na ng mundo yan. Kapatid, bilang mga Kristiyano, meron tayong standard. Salita ng Diyos na kailanman walang pwedeng bumali. Dahil Kristiyano tayo, may gabay tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi tayo makikiayon sa anumang recipe na inaalok ni Satan sa panahon na ating kinalalagyan. Hindi lahat ng distraction ay kasalanan, pero maraming distraction ang naglalayo sa Diyos. Hallelujah. Kung maaalala natin si Mary at si Martha, napansin natin, si Martha masyado siyang abala. Ano ang distraction sa kanya? Dahil nga nandoon ang ating Panginoong Jesucristo, bumisita sa kanila. Wala siyang iniisip kundi kung ano ang maihahanda. Hanggang sa dumating na napansin niya na palang si Mary, nakaupo lang at nakikinig ng salita ng Diyos, hindi na siya makatiis, nagsalita na siya. Pero sabi ng Panginoon, higit na mahalaga ang ginagawa ni Mary. Higit na mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kumusta tayo every Sunday? Pagdating ng Sunday, para sa Panginoon yan. Huwag kang matakot mangamba. Unahin lagi ang Diyos dahil nariyan ang pagpapala. Nariyan ang mensahe ng Panginoon para patatagin tayo. Marami pang distraction na ginagawa ang kaaway sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon. Panlaban sa distraction, meron dito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ano sabi doon? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hallelujah! Hindi ba sapat ang mga paalalang ito upang ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo? Alalahanin natin yung sakit na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay hindi mapahamak,
upang tayo hindi mapunta sa impyerno. Alalahanin natin, ituon natin ang ating paningin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga niyan mga kapatid. Kaya nga, dapat ito nagre-rema sa buhay natin, nagre-rema sa puso natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Si Pedro, kung maaalala po natin, habang nakatingin kay Jesus ay nakalakad sa tubig. Hallelujah. Pagtingin niya sa hangin, siya ay lumubog. Di ba't may distraction? Nakita niya, nag-iba siya. Instead na nakapokus lamang sa ating Panginoong Jesucristo, nung ibinaling niya sa iba, ang kanyang paningin, nagka-problema na. Kaya nga mahalagang paalala sa atin ito mga kapatid. Hindi nagbabago ang dagat pero nagbabago ang focus. Kapag hindi na kay Jesus ang tingin, madali nang mailigaw ang Kristiyano. Sa isang iglap mo lamang, kung maaalala natin si Lot kung bakit naging pillar of salt ang kanyang asawa, ang bilin, magpatuloy ka, huwag kang lilingon. Mga kapatid, nung lumingon ang asawa ni Lot, hindi ba't naging asin? Mga kapatid, may bilin ng salita ng Panginoon. Ituon lang natin kay Kristo ang ating paningin. Kay Kristo lamang po tayo. Oo, may hirap na nararanasan, may mga problemang nararanasan, natural yan. Pero ipagpasalamat po dahil ginising ka pa kinabukasan ng Panginoon. By chance pa para ayusin ang lahat ng yan. Kailangan lang lagi mga kapatid, ang susi dito, ituon natin kay Kristo ang ating paningin dahil siya lamang ang Diyos na nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Hallelujah. So mga kapatid, ano nga ang recipe ni Satan for distraction? Number 1, distraction. Hallelujah. Ang niluluto niya rito, yung mahumaling ka sa mundo. Kapag natikman mo yung luto niya, mamahalin mo ang mundo kaysa sa Diyos. Napakapanganib niya kapatid. So pangalawa po mga kapatid is deception. Hallelujah. Deception sa Tagalog, panlilin lang. Hallelujah. Kaya nga daw ang demonyo, kaya niya rin magpanggap ng anghel ng liwanag. Kaya yung kalagayan nating ito, kapag hindi tayo nakababad sa salita ng Panginoon, maaaring ang kasalanan, masasabi mo na rin parang normal na lang. Parang okay na lang rin naman ang magkasala. Kaya nga mga kapatid, kapag lumayo tayo sa salita ng Panginoon, na ang salita ng Diyos ay naroon ang katotohanan, napakadelikado po niyan mga kapatid. Satan replace truth with lies. Yan ang layunin ni Satanas. Ang katotohanan ay palitan ng kasinungalingan. Sinisira niya ang katotohanan. Pinapalitan niya, kinokondisyon niya ang isip ng lahat ng mga tao na ang kasalanan ay maging para katotohanan na rin. Ito na ang standard ng mundo. Hallelujah. Nakakalungkot ang ganitong kalagayan kapag tinanggap na ng maraming mga tao na normal na lang ang wala ng kasal. Kaya nga ang panalangin ng Panginoon, balikan natin sa John chapter 17 verse 23. Ako'y nasa kanila at ikay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Hallelujah! Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako. Kapag nawala ang unity, ay nagiging malabo ang testimony. Hindi na makikita ng mundo si Kristo. At ito ang gusto ni Satanas. Paano mong masasabi ang patotoo na nasa inyo si Kristo hindi kayo nagkakasundo sa inyong pamilya, sa inyong tahanan? Bulyawan dito, kaliwat kanan, walang pagpapatawad. Hindi mahahayag si Kristo. Isang paalala sa panahon na ating kinalalagyan. Maraming mga Kristiyano, bagamat pamilya na nagsasama, pero mayroong samaan ng loob. Kristiyano, nakalulungkot po mga kapatid. Panawagan, isang atake ito ng kaaway na huwag kayong magkasundo, na huwag kayong magkaisa. Delikado ang ganitong kalagayan. Kaya nga, laging bilin sa atin ng Panginoon, magpatawaran kayo, magpakumbaba kayo. Tatak ng isang tunay na Kristiyano na yung mayroong kababaang loob. Madaling magpatawad, hindi nagtatanim ng sama ng loob dahil kadena ng kaawayan. Napakahirap kapag hindi isinuko sa Diyos yan mga kapatid. Kailangan magising tayo sa katotohanan. Kailangang makita natin na ang liwanag ni Kristo nasa pamilya natin, nasa buhay natin, nasa mga anak natin. Hallelujah! Ang ginagawa ni Satan, ang palitan ang katotohanan ng confusion. Hallelujah! Makonfuse ka sa lahat ng bagay. Kaya nga kapag nakapagtanim na siya ng question mark dyan sa isip mo, kini-question niya ang pangako ng Panginoon dyan sa isip mo, wag mong i-entertain yan kapatid. Wag mong i-entertain yan dahil kapag sa oras na in-entertain mo yan,
Kung maaalala natin kung papaano natukso si Eva, isang tanong lang ng kaaway sa kanya. Hallelujah. Dahil doon nagkaroon na ng confusion si Eva at doon na nalaglag sa kasalanan. Kaya ganun pa rin ang atake ni Satan sa panahon nating kinalalagyan. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, panghawakan mo yan at mangyayari yan, kapatid. Ang Panginoon, meron siyang tamang panahon at alam niya ang bawat desisyon mo. Kung sakali nag-i-struggle ka, nandyan lang siya, nakatingin lang siya na unahin mo siyang lapitan. Kapatid, huwag kung kani-kanino mga kapatid. Dahil sa salita ng Diyos, paalalahanan niya tayo at bibigyan niya tayo ng karunungan kung papaano harapin ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Sa John chapter 8 verse 44, ang sabi ng Panginoon, ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang kausap niya dito mga Pariseo, talagang matindi ang sinabi ng Panginoon. Alam mo nga ang Bible pero tunay nga bang nagliliwanag tayo kapatid? Kaya nga, mahalagang may patunay eh. May ebidensya na nakikita sa isang tunay na Kristiyano. May makikitang liwanag yan. May makikitang kakaiba yan. Kahit ang bigat ng problema, andyan pa rin siya nananatiling nananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Inihahakbang pa rin dahil sa bawat hakbang mo, ibang lakas naman ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi doon, siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Hindi nagbabago yan. Yan si Satan. Kumakalaban at nagpapahina sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon natin. Lahat ng division ay nagsisimula sa kasinungalingan. Ang sinasabi ng kaaway, di ka mahal niyan, wala kang silbi. Yan yung mga masasakit na salita minsan na ini-inject ng kaaway. Hindi ka pa rin niya pinapatawad. Hindi ka kailangan sa church. Hallelujah. Ganyan yung mamamaraan ng kaaway para panghinaan ka ng loob. At ang ending niyan, kapag in-entertain mo, nandyan na yun naglulumo ka na. Nandyan na yun nagtatanim ka na ng sama ng loob. Ang akala lang natin, maganda naman sana sinasabi, pero ang dating, pag in-inject na yan ng kaaway sa isip mo, siguradong yan iba na, nagiging negatibo na. At yung question na yon, kapag hindi na solusyonan ng tama ng salita ng Panginoong Diyos, nariyan na yung manlalamig ka sa pananampalataya at unti-unti ka nang lalayo. Napakamapanganib yung ganyang kalagayan kapag lumayo ka sa iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ito hindi galing kay Kristo. Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay pa sa katawang lupa, hallelujah, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin, hallelujah. Kapag may Kristo sa puso ng isang tao, hindi lang ito makikita sa kanyang sinasabi, yes, kundi sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pag-ibig, kapakumbabaan, pagpapatawad, kabanalan, pagsunod sa Diyos, at sa bunga ng Espiritu Santo. Hallelujah. Yan ang makikita sa isang tunay na Kristiyano. Yan ang makikita sa isang nagsasabing, Kristiyano ako. So mga kapatid, tandaan po natin, ano nga ang recipe ni Satan for distraction? Unang-una dyan, hayag dyan, is distraction. Pangalawa, is deception. Hallelujah. Ang pangatlo po mga kapatid, is division. Division sa Tagalog, ang pagkabahabahagi o yung pagkakahiwa-hiwalay o pagkakampi-kampi. Yan ang problema sa iglesia ng Corinto eh. 'Di ba? Kaya nga nagalit si Apostol Pablo dahil ang pakiramdam ni Apostol Pablo, nahati na ang katawan ni Kristo. Maraming mga mananampalataya doon, carnal Christian pa sila, hindi pa nila alam kung kanino ba talaga nakasentro ang tunay na pananampalataya. Kaya kampi-kampi sila. Kaya nagkaroon ng division. Nakakalungkot ang ganyang kalagayan. Ang division ang nagwawasak ng unity. Yung ingredients na yan, na inilalagay ni Satan, winawasak niya ang unity. Sa John chapter 17 verse 21, ang sabi ng Panginoon, Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo.
Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Hallelujah. Mapapansin na ang unang ipinanalangin ni Jesus ay hindi prosperity, hindi miracles, hindi success, kundi unity. Siguro ang tanong bakit? Dahil ang unity, mayroon tong acronym, Unity, yung you understand, unawain ang isa't isa. Yung N naman, mga kapatid, nurture, nagkakalingaan sa isa't isa, nagpapaalalahanan sa isa't isa. Hindi mo po pwedeng susuluhin lang to Dapat sabay-sabay tayong lumalago. Meron ang puso ni Kristo sa atin. Meron na tayong pagmamalasakitan sa isa't isa. Yung I naman po, mga kapatid, imitate Christ. Isabuhay natin si Kristo. Kaya nga si Kristo na yung buhay natin Mula nung naging Kristiyano tayo, ang liwanag na ni Kristo ang nakikita sa atin. Kaya nga mag-ingat sa bawat desisyon na ating ginagawa. Yung liwanag ni Kristo ang nakikita sa buhay natin. Kung meron mang bida dyan, hindi ikaw. I-rebuke mo minsan yung sarili mo kung sinasabi mo, ang galing-galing ko talaga. Walang ibang magaling at walang ibang mabuti kundi si Kristo na siyang nagmahal sa atin, na siyang nag-ingat sa atin, na siyang nagpala sa atin. Kaya masasabi natin, kapag sumasamba tayo every Sunday, naroon yung kasiyahan, kagalakan na nag-worship tayo kay Lord dahil isang linggong inilipas, ginabayan niya tayo, pinagpala niya tayo, kahit may pagsubok, nariyan pa rin ang makapangyarihang kamay niya dahil itinawid ka niya. Hallelujah! Kaya napakasarap magpuri sa ating Diyos na makapangyarihan. Yung tinaman, trust God together. Dapat magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos ng sama-sama. Kaya nga, kung meron tayong mga fellowship sa ating simbahan, hallelujah, dapat ito nakasentro sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil minsan, dumarating din minsan na para bang umuupos-upos na yung parang tiwala natin. Pero kapag sumama tayo sa samahan ng mga mananampalataya, muli na naman tayong nagniningas. Nasisindihan ulit yung alab ng ating pananampalataya. Dahil alam ko, pagdating ng panahon, walang lugi ang bawat hakbang mo sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung why naman, yield the Holy Spirit. Magpasakop sa Espiritu Santo. Huwag nating hadlangan ang ningas ng banal na Espiritu. Nariyan ang banal na Espiritu upang tayo patuloy na lumago sa pananampalataya. Nandyan ang kanyang laging conviction ng banal na Espiritu sa buhay natin. Matutunan lamang natin siyang sundin sa panahon na ating kinalalagyan. Dahil masarap din ang inaalok ni Satan. Kaya nga, ang banal na Espiritu ibinigay sa atin ng Panginoon para mapaglabanan niya. So, kailangan lamang nating magpasakop at sumunod dahil yan ang patunay na tayo ay ligtas na. Paunang bayad na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Ang banal na Espiritu ang siyang sumelyo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Alam ni Jesus na ito rin ang atakihin ni Satanas kapag nagkaroon tayo ng tampuhan, nagkaroon tayo ng pride, offense, comparison, competition. Napakahirap pag mayroong ganyan sa iglesia, sa simbahan natin. Unti-unti nang nasisira ang katawan ni Kristo. Kailangan magkaroon tayo dito ng iisang pananampalataya. Iisang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan lumalim tayo sa salita ng ating Panginoon. Kailangan wala ng pride. Huwag nang pairalin yung pride. Minsan pag nasasaktan tayo, kapag medyo masakit na ang sinasabi, minsan unawa na lang, intindi na lang, ngitian mo na lang at magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng mga masasakit na salita na sinasabi ng mga kaibigan o kakilala mo, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon dahil ang laban talaga ng mga tunay na Kristiyano ay hindi na tayo nakadepende na yan sa ating Diyos na makapangyarihan. Iingatan natin lagi ang bawat desisyon natin, ang bawat galaw natin, iingatan po natin lagi dahil kasama natin si Kristo. Kung minsan, bakit parang hindi lumalago ang isang nagsasabing Kristiyano? Pansinin natin yan, baka meron pa tayo niyan. Kaya sabi dun sa Ephesians chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Hindi sinabi ng ating Panginoon, create unity kasi andun na yung pagkakaisa Ang responsibilidad natin ay ang pagpapanatili nito. Anong connection nito nung nakaraang midweek natin? One body pero Satan divides the body. Hallelujah. One faith pero Satan create confusion.
One Lord pero Satan promote self. One Spirit pero Satan promote flesh. Yan ang kalaban natin. Kaya minsan mahirap maglingkod. Kaya nga pagdating ng Don Juan, sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol, the Spirit is willing but the flesh is weak. One mission ang sabi ng Panginoon. Pero Satan creates competition. Bakit ganun? Bakit ginawa natin ang iisang misyon na gusto ng Panginoon pero ang tao nagiging competition? Ang galing ko kasi talaga manalangin. Grabe ako dumulog sa panalangin. Talaga naman. Bakit ikaw ang nag-glorify? Dapat si Kristo ang nag-glorify. Kung may mission tayo, sama-sama tayo. Hindi tayo nagkakahiwalay sa laban. Iisang misyon patungo sa paglago. Iisang misyon para abutin ang mga tao na naroon pa sa kadiliman. At iisa lang ang mag-glorify dyan. Si Kristo, ang Diyos, ang mandato sa atin ng Panginoon na noon pa man, hanggang ngayon ay hindi yan nagbabago. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ating kinalalagyan, ang mandato ng Panginoon, lagi natin yung isa sa isip natin. Bautismuhan ang lahat ng mga tao. Hallelujah. At turuan niyo silang sumunod sa akin. Hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mandato ng Panginoon sa atin ay hindi yan nagbabago. Hallelujah. Kaya nga, kung mapapansin natin sa ating Bridge program, kailangan natin connect sa lahat ng mga naroon pa sa kadiliman. Mahalagang paalala sa atin to mga kapatid. Huwag nating tatanggalin sa isip natin na may misyon tayo. Kasama tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Marinig ng lahat ng mga tao ang daan ng kaligtasan. May namatay para sa ating mga kasalanan. At mahayag kung sino ang namatay at nagbuwis ng buhay sa ating mga kasalanan, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At siya lang ang daan at ang katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ba tayong lakas ng loob na sabihin sa kanila ang daan ng kaligtasan? Sumabatid! Ano ang application nito sa buhay natin ngayon? Meron pa kayong pamilya ngayon na sabay-sabay kumakain na nag-aalmusal? Dati ganun eh. Na-train ng mga magulang dati na dapat sama-sama kumakain. Pero ngayon kaya, tanungin natin sa ating pamilya, kumusta yung pamilya natin? Tanungin natin minsan sa sarili natin, sama-sama pa rin ba kaya kami kumakain? O kaya naman, sama-sama nga pero hawak-hawak naman ang mga cellphone. So ilang tatay kaya ngayon ang kilala natin na may struggle sa kanilang mga anak na lalaki? Marami po ang pinagdadaanan ngayon. Ilang mga nanay kaya ngayon ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng kanilang mga anak na babae? May oras pa ba tayo para kausapin mga magulang, ang mga anak natin? Meron pa ba tayong time para sa mga ganyang kalagayan? So ilang Kristiyano kaya ngayon ang mas kilala pa ang mga celebrities kaysa sa mga karakter sa Bible? Nakakalungkot. Yung panahon na ating kinalalagyan ngayon, ang mundo pasama na ng pasama. Pero tandaan po natin, ang bili ng salita ng Panginoon, walang Kristiyanong tumatalikod sa laban. Patuloy yan na naglilingkod sa ating Panginoon. Oo, nahihirapan. Bawat pagsubok, oo, masakit. Pero magpapatuloy. Isang misyonary ang nagpunta sa Afrika. Napansin niya na ang mga leon ay hindi sa gitna umaatake. Hanggang isang usa ang na-distract. Napahiwalay, kaya naatake. Ngumiti lang ang tour guide. Sabi niya, hindi niya kinakailangan ng leon na maging mas malakas sa kawan. Kailangan lang niya ng isang hayop na nag-iisa o napahiwalay sa karamihan. And that's exactly kung paano umaatake si Satanas. Sa panahon na ating kinalalagyan, huwag kang lalayo. Kung ikaw, lumalayo ka sa samahan ng mga mananampalataya, nariyan ang leon na sinasabi dun sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na siya yung umaatungan na leon na handang umatake. Kaya mga kapatid, huwag kang lalayo. Ito yung panahon na parang nandiyan ka, nagpapalakasan tayo ng mga mananampalataya. Kasama ka sa katawan ni Kristo upang lumago sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, maging isa nawa sila. Kung papaanong nagkakaisa ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, hindi sila nagkakalaban. Iisa sila ng layunin upang tayo ay mapatatag. Ang plano ni Satanas, magkahiwa-hiwalay nawa sila. Maaaring tanungin natin ang ating sarili, mananatili kaya ang pagkakaisa sa ating iglesia? Kabilang ba ako sa pagkakaisa ng aming iglesia, ng aming local church? Kasama ba akong bumabalikat sa gawain ng ating Panginoon? Pagdating ba na may pangangailangan ng paghayo, gaya ng sinasabi ni Isaiah, narito ako ang gamitin mo. Willing ba tayong magsabi? Meron ba tayong lakas ng loob para sa gawain ng Panginoon na sumama lagi? O saka na lang, madali lang tayong magpas. Pero sa bawat pagpapas natin sa kalooban ng Panginoon, siya namang nawawala
ng lakas natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa bawat paglayo natin sa gawain ng Panginoon, siya namang ang tingin ng liyong umaatungal sa panahon na ating kinalalagyan ay siyang namang nakapokus sa iyo. Tandaan natin ito mga kapatid. Kaya nga ang bilin sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. Ang taong nakaugat kay Kristo ay maaaring yanigin ng mga pagsubok, ngunit hindi siya matitinag. Ang kanyang lakas ay hindi nanggagaling sa sarili, kundi sa Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, naunawaan po natin ang halaga ng mensahe ng Panginoon sa buhay natin. Kung gaano kahalaga ang panalangin, kung gaano kabigat ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. At kung makikita natin sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, may kaaway talaga. Nako-questionin niya ang pagkakaisa, ang pagmamahalan. Naroroon siya. Gusto niya itong sirain. Gusto niya i-distract ang gawain ng Panginoon. Gusto niya magtanim ng deception sa isipan natin. At gusto niyang ma-divide ang pagkakaisa ng isang tunay na samahan ng mga Krisyano. So mga kapatid, ito yung panahon na tayo po'y magkaisa sa iisang layunin ng ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, sumunod po tayo. Dahil yan ang pinakamagandang kalagayan sa buhay ng isang tao, yung may Kristo tayo sa buhay po natin. May nakahandamang recipe si Satan, pero meron tayong salita dito sa puso natin na hindi tayo makikiayo sa alok ni Satan. Bagkus, doon tayo sa tunay na nangako sa atin, ang Panginoong Jesucristo, na muli akong babalik. Hallelujah! Kaya nga excited tayo. Ang mga tunay na Krisyano, maninindigan sa katotohanan. So mga kapatid, naway napagpala na naman tayo sa isang panawagan ng ating Panginoon. Naway napaalalahanan tayo kung gaano kalalim ang panalangin ng ating Panginoon. Nagpapakita lang yun kung gaano niya tayo minamahal. Bagamat naroon na siya sa trono ng ating Amang nasa langit. So mga kapatid, tayo po ngayon, nakatitiyak tayo, selyado na po ang ating kaligtasan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahamak at hindi mawawalan ng kabuluhan ang bawat paglilingkod natin sa ating Diyos na makapangyarihan. Manatili tayong matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa, at patuloy nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, may buhay na walang hanggan. God bless po. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God first. Let's sing